Hello Beshies! Welcome dito sa aking channel and today's video. I-share ko nga lang sa inyo kung paano nga ba tayo mag-file ng dispute sa CIC. Kung sakali meron tayong nakita na negative credit report or napakababa yung score nyo and meron kayong nakita na kakaiba na nai-report patungkol sa'yo na sa tingin mo wala ka namang utang tapos biglang may utang ka or sa tingin mo nabayaran mo naman yung utang mo pero hindi pa updated yung nakita nga doon sa account mo. Tapos, diba, syempre, kung meron tayong negative credit reports at napakababa yung ating credit score nga, possible na hindi nga ma-aprobahan ng ating loan application sa mga gusto nating utangan or sa bangko. So ngayon mga beshies, susubukan natin na mag-file ng dispute sa CIC. Pero yun nga, ano nga ba ang CIC? Ito nga po ay Credit Information Corporation na kung saan dito natin makikita yung ating credit report at credit score. So bakit ba mahalaga na alam natin dapat kung meron tayong good credit reports or negative credit reports, high credit score or low credit score. So kailangan nating malaman itong mga beshies para magkaroon lang din tayo ng idea na kapag uutang ka ba sa isang company or sa isang lending companies or sa isang bangko, ay possible ba na maaprubahan ng inyong loan application. Yung credit report at credit score kasi sa CIC ay nagiging basehan ito ng iba't ibang mga lenders kung pauutangin ka ba or hindi. So, kailangan kapag meron tayong utangan na accredited entities sa CIC ay magbabayad po tayo on or before yung due date para diba ang maire-report sa account natin or patungkol sa atin ay good credit standing. So, ayan nga mga beshes, para ma-check natin kung ano yung ating credit reports at credit score ay gamitin natin itong Lista app. Pero bago ang lahat mga beshes, may good news nga po ako sa inyo kasi every Saturday, ako ay namimili ng tatlo na mabibigyan nga po natin ng cash at every 25th of the month, nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. At para nga kayo ay makasali dito, ang kailangan nyo lang gawin ay comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at mag-subscribe para maging updated ka nga sa iba't ibang mga videos na i-upload natin. And syempre maging updated sa cash and cellphone giveaways announcement. Let's get back to the topic. And here nga mga beshies, para nga ma-check natin ang ating account, i-download lang natin itong Lista app sa Google Play Store. Okay? Pero yun, bago ang lahat, ano nga ba yung makikita nyo dito sa Lista app? Pwede record your income and expenses, create a budget on your term, understand your spending habits, set goals and monitor your progress, know your credit score instantly, and set goals and monitor your progress. So, yun mga beshes, i-download ko nga lang itong Lista app at dahil may existing akong account dito, so ayan, automatic na makikita nga itong aking credit score. So, by the way pala, para ma-view natin yung ating credit score dito sa Lista app, mayroon tayong babayaran na 199 pesos. So, kung makikita nyo mga beshes, August 27, 2024, request date, purpose, customer management yan, and result match. So, yun nga po mga beshes, meron akong 666 na credit score or bureau score na kung saan fair naman ito or good pa rin. Kapag kasi below 650 yung ating credit score, parang negative na or hindi na maganda. So, 666 yung aking bureau score. Fair nga daw ito. So, ito nga mga beshes yung halimbawa, meron kang utangan na bangko, then nag-check sila sa CIC, tas ito yung pinadala. Ito yung sinabi ng CIC. For example, D2, there is a delinquency on the accounts on credit reports. EO, applicant is young relative to the other applicants scored. K2, time since most recent account opening on the credit report is too short at relative to the other applicant scored. At P6 naman, proportion of balance to limit on revolving charge accounts on the credit report is too high relative to the other applicant scored. Ito na nga mga beshies, makikita nga natin kung ano nga ba yung meron tayong account, yung pinagkakautangan natin before, yung meron kang credit cards, ganyan, at kung meron ka bang mga utang na hindi pa nababayaran. So, lahat makikita dito. For example, sa akin, itong Uno Bank daw, meron akong outstanding balance nga na piso, ganyan. So, parang medyo nakakaloka. Bakit may piso? Parang wala akong maalala na umutang ako dito sa Uno Bank. Or meron kaya itong company na sila yung may-ari, kaya na-report yung pangalan ko or inutangan ko. So, ayan, meron akong piso na outstanding balance sa Uno Bank. At sa CIMB naman daw mga beshies,
991. Pero aminado naman ako dito na meron pa akong binabayaran or existing loan sa CIMB kasi kung yung GCash or GCredit na makikita natin sa GCash ay from CIMB po yun ha. Kaya yan, reported pa rin yung name ko. Pero existing naman yung loan ko na yan. Every month ko binabayaran. Okay? So, Shopee's loan. Ito po yung C-Money. So, kung makikita nyo, zero naman itong outstanding balance kasi na-close. Nang ginagamit ko din kasi talaga nga itong Shopee's loan kapag kumukuha ko ng item sa Shopee kasi mabilis lang. Tapos, saka ko na lang siya bayaran sa GCash. And, ayan, Palo Financing sa Kasyalo. Nasubukan ko na rin kasi ito before, lalong-lalo noong 2021. Di ba pandemic yun? And, nagkaroon din kasi talaga kami ng mga pangangailangan na 'di ba hindi naasahan. So nakahiram na rin ako dito sa Palo Financing. Ilang beses na rin ako nakahiram dito. Pero kung makikita nyo, outstanding balance ay puro zero. Account closed. So ito mga beses, kung makikita nyo ha, kapag i-view nyo yung credit report at credit score nyo sa CIC through Lista app nga. So one hand po mga beses ha, itong refund lending. Pati one hand, accredited entities din po ng CIC or Credit Information Corporation. Kaya mag-ingat po tayo sa pangungutang. At yun nga, yung Kasyalo din Palo Financing, mag-ingat tayo sa pangungutang sa mga ito kasi nire-report po talaga nila yung account natin. It's either negative man yan or good credit standing, nire-report po yan. So ayan, Tala Loan App nga, ito, ayan, zero at close din itong account natin. Endless payment, March 22, 2021. So halos itong makikita nyo dito, yung Tala Loan App, tapos yung refund lending one hand, at yung Palo Financing ng Kasyalo ay talagang nahiraman ko na ang mga ito, lalong-lalo nung 2021 nga. Pero maganda naman yung standing natin dito at binabayaran ko din talaga on or before yung due date. So, kung sakaling meron kayong nakita dito na sa tingin mo hindi ka payag or sa tingin mo parang meron ka nakita na may utang ka pero wala naman, kagaya nung akin, may outstanding balance daw ako na piso pero sa tingin ko naman, hindi ako umutang. So, meron kang kakaibangan nakita na may utang ka pero wala naman, or may utang ka na close account na pero dito sa Lista app, CIC through Lista app hindi pa. So, pwede kang mag-file ng dispute. So, meron namang nakalagay na file for a dispute and click nga lang natin yun at mai-route tayo sa ating email address at nandiyan na rin agad-agad yung email address nga ng CIC. Pwede ka ngang mag-file ng dispute. So, kung halimbawa dito sa akin, ayan, andyan na yung email address nila na csteam@cibi.com.ph. Pwede natin ilagay ito to whom it may concern. This is to file a dispute upon receiving a zero or upon receiving some things. For example, ito yung lalagay nyo, a zero credit score with the following details that has been pulled by Lista PH app. So, kung gusto nyo mag-file nga ng dispute, then sa mga kakaibang nakita nyo regarding nga sa credit report at credit score nyo sa Lista app. So, para diba, ma-clear na rin yung account natin. Nakagaya nung sabi ko kanina, for example, bayad ka naman na sa isang utang mo or dun sa pinagkakautangan mo, pero pagka-check mo sa Lista app nga, hindi pa nag-clear yung name mo, meron pang nakalagay na outstanding balance, pwede ka lang mag-file ng dispute nga. Go lang kayo dito nga sa actions for you. So, click lang natin itong I want to file a dispute. Meron ding nakalagay dito sa baba na why is my report outdated. So, pwede mo i-click yan. And pwede mo silang makontak. May mga contacts din ito na pwede nyong makontak ka kung sakali na gusto nyo talaga ng immediate respond from CIC nga or CIBI. So, yan lang mga beshes. At least, diba, nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-file ng dispute. Kung meron nga tayo nakita na kakaiba sa ating credit reports and credit score sa CIC. Okay? Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo nga din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys and see you on my next vlog. Bye-bye!